Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ikay naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa harap ng ating Panginoon Jesus. Tayo'y makikipag-usap sa Kanya nitong araw na to dahil may pagka-espesyal, piyesta, ang ating tinatawag na kapistahan ng pagtatampok ng krus na banal, the exaltation of the Holy Cross. Isang kapistahan na ang focus, ang ating pag-uusapan, yung krus na ating nakikita sa lahat ng lugar. No, dito may maliit na krus sa ating simbahan sa altar, sa labas, sa iba't ibang lugar, sa ating sariling bahay. Yung krus na ating inilalagay kung saan-saan. Bakit kaya? Ay sa kapistahan na to, para siyang ipagdiriwang. Samantalang sa totoo, pag ating napag-uusapan tungkol sa krus, parang medyo maingat tayo. Anong klaseng krus? Dahil pag yung krus na ating tinatawag na medyo mabigat, no? Krus sa buhay, krus sa trabaho, krus na padadala sa atin, ay para tayong napapahinto ng saglit at inaalam kung anong krus yung ipapato mo sa balikat ko. Pero kung ang ating pag-uusapan ay Santa Cruz, krus na banal, krus na walang iba kundi si Jesucristo ang pumasan sa kanyang balikat. At ating napapanood yung Passion of Christ, o ating alam na anong nangyari sa kanyang pagparito. Napakaganda dahil doon natin nakita kung ano ang kahulugan ng ating buhay, ano ating gagawin, ano yung daan na ating susundan. Hanapin natin kung kayo kaya Jesus ay nagsasabi ng totoo dahil maraming nagsasalita. Kung sino-sino bago pa dumating si Jesus, marami ng ibang propeta. Si Buddha, no, 500 taon bago dumating si Jesus na nagpakita at nagpaliwanag at nasaksihan ng mga naroon sa Israel. Lalo na sa Nazaret dahil doon siya tumagal, pero hindi siya kilala. Isang batang katulad ng iba, lumalaki. Pero dumating sa tamang gulang, 30 taon, yun na. Doon na nakilala si Jesucristo na siya na nga ang napadala para bayaran ng ating utang. Utang ng ating mga kasalanan. Mula pa sa kasalanan ng ating ninuno, na unang magulang, hanggang sa napakarami, hanggang sa kasalukuyan ngayon, lahat tayo may tama, may lamat. Unang-una, may original sin. And then, yung kasalanan personal, meron ako, meron ka, lahat tayo, meron. Ito ang pinarito, no, Lord? Kaya kayo naparito sa mundo at
nagkatawan tao, no, at nakasama, lalo na ng inyong mga disipulo, para makalaman nga nila ang mabuting balita, ang katotohanan na kanilang sinulat kaagad para ating mabasa, lalo na yung bagong tipan. Nandoon lahat nakasulat ang katotohanan ng ating pinaniniwalaan. At hindi lang ganun na ginawa niya ipakita, ipaalam, no, nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa atin, yung pagkaawa sa mga may depekto, doon sa mga nagugutom na pinakain. So lahat ay napakita niya yung pagmamahal sa kanila. Pati yung may kasalanan, kanyang pinatawad. Pero pinakahuling saksi na ibig niyang ipadama sa atin para talagang obvious, klarong-klaro. Paano niyo kami minahal, Panginoon? Sa salita, marami kayong sinabi. Pero dahil ngayon na dumating na doon sa panahon na papasok na kayo ng Jerusalem at doon patungo ng Kalbaryo, nang kayo nagpahuli at kayo hinusgahan at ginawa lahat ng pagpaparusa sa inyo at aming ginugunita sa sorrowful mystery, no, hapis, misteryo ng hapis, no, umpisa sa agony in the garden, no, yung paghampas ng latigo sa kanya, pagpatong ng korona, puro tinik, at lalong-lalo na yung kanyang buong pusong pagpasan ng krus na napakabigat. Dahil nandoon ang ating mga kasalanan lahat ng sanlibutan. At siya naman, nakita natin, hindi siya nagreklamo, hindi siya umayaw, kanyang buong pusong tinanggap, kinarga, dinala, nadapa, tumayo, nadapa ulit, nagpatulong kay Simon, binalik sa kanya hanggang sa siya ay makarating sa tuktok ng Kalbaryo. At doon kusa, no, na siya ay nagparapa at pinako, masakit, 2 kamay at saka yung paa, pinagpatong. Yun ang krus na dinala niyo, Panginoon Jesus, sa alang-alang sa amin kaligtasan at krus na ating ginugunita ngayon. Krus na banal na ating pinagdidiwang, pagtatampok nga ang pagkasabi, no? At kaakit-akit ba itong krus na inyong pinasanat kung saan kayo pinako at pinatay? Dahil sa krus, nagkaroon ng araw ng pagkabuhay. Nangako kayo, Lord, sa 3 araw ako'y mabubuhay. Dahil totoo, talagang binigay niyo lubus-lubusan ang inyong buhay para sa amin. Makita namin na ito yung pagmamahal na ginawa niyo sa amin. Kaya kung kami rin ay ibig sumunod, ibig din namin mahalin kayo bilang utang na loob. Ito yung ginawa niyo, kami rin po. Ganun ba? Kaya ang kanyang anyaya sa kanyang mga disipulo, no, at nabanggit niya na gusto niyong sumunod sa akin, talikdan niyo inyong sarili at pasanin ang krus. Yun ang kanyang sinabi doon sa mga gustong sumunod. Doon naman sa takot sa krus, dahil nga mabigat, magaan, no, napakarami na gustong tumakas, ayaw kumarga, no? Pwede rin naman tayo may laya na umiwas at ayawan natin, no? Pero pag yun ang ginagawa natin, hindi natin pwedeng masabi kay Lord, Lord, mahal ko kayo, I love you. Ay sinungaling.
Kung sabi mo, I love, tignan mo nga naman ang ginawa ni Hesus Kristo. I love, ay doon ako sa krus. Para ligtas kayo. Yun ang patunay. Ikaw, tayo. Anong patunay natin na mahal din natin si Hesus Kristo? Handa ba tayong magpasan ng krus? Hindi ba tayo natatakot sa hirap o kung may ginhawa man? Sa mga iba't ibang pagsubok na pwedeng dumating sa ating buhay. Ganun na nga ang dapat na pananaw na meron tayo. Yun ang ating maunawaan na hindi tayo maaring tumakas. Pwedeng takasan. Sabi nga natin, pwede. Kahit sino na ayaw. Okay. Wala akong hindi mapipilit. Hindi rin tayo pipilitin ni Lord. Pero takbo tayo ng takbo. Marami na tayong ginagawa. No? Kung ano nung mga pinag-aabala natin. Kapag dating sa dulo, dahil ayaw mo makakita ng krusman, pero imposible dahil talagang kahit na ayaw natin, darating at darating. Itong pandemya na to. Sino ba may gusto? Dumating. Apektado tayong lahat. At kung hindi nga tayo mag-ingat, maya-maya, meron tayong nararamdaman. May virus. No? Hindi medyo sinisipon, inuubo, baka COVID. Hindi natin alam. Mag-quarantine o magpa-test. Marami ng test ngayon. Positive. Paano yan? Di quarantine o yung tamang gamot na ibibigay kung gumana. No? Kung makaya. Kung hindi naman, dahil yung krus ay napakabigat at talagang oras na para sa ating katawan, at yun ang pinakamasaklap din na krus sa lahat. Nawala na si tatay, namatay na kagabi si nanay o kung sino man. Yung isa ang nagsabi sa akin, yung kanyang kapatid, na tapos na sana, graduate na at naghihintay na lang ng graduation, pero biglang nakaramdam na hindi may sakit, no? At pag-check up sa kanyang kapatid, yun nga ang natuklasan. Meron siyang lymphoma. Kaya yung text niya sa akin nung isang araw, Father, pakidasal ang aking kapatid. Kagagraduate lang po niya sa Dual Tech. Masaya na siguro, masaya na sana. No? Pero biglang nakitang ganitong may diferensya at malala. Adi pagdasal natin kung makayanan ng katawan ng kanyang kapatid. Dani po ang kanyang pangalan. So, yun ay mga krus na pinapasan ng bawat isa. Yung ganong klaseng balita. May balita na makita natin, nawalan ng trabaho, o kumbaga, napakarami nilang manggagawa. Yung kalahati, pinauwi na. Hindi na kailangan dahil halos magsasara na ang kumpanya. Hindi na nila makayanan, swelduhan. Bigat. Ang sakit. Hindi ba? Bigla mo nawalan ng trabaho, tapos may pamilya, may mga anak na pinapaaral, pinapakain, then mawawala lamang yung trabaho, paano yung hanap buhay? Masakit. Kaya yun mga pagsubok na dumarating sa atin at dumating na nga nitong panahon na to, 6 na buwan o lampas na tayo'y nagko-quarantine at nagla-lockdown, yun ay pwedeng mabigat na krus para sa hindi lang iilan o isang bansa, dalawa, kundi sa buong mundo. Yung ating pinag-uusapan na krus na banal, na kinarga
no, at kung saan siya pinako at doon siya namatay. Pero dahil din naman sa nangyari, napatawad, nabayaran, no, naligtas tayo lahat ng sanlibutan. Nasa sa atin na lang kung tayo ay malaya na sumusunod sa Kanya, yun sa Kanyang anyaya na kung gusto mong sumunod, dadalhin mo yung cross at sumunod ka sa akin. Kaya walang sumusunod kay Lord na walang dalang krus. Ang iba magaan, tumatakbo pa, may iba mabigat-bigat, napakabigat. Isang aksidente na yung pare na-paralyze, no? Pero nabuhay siya. Napakabigat na krus yun. Napakabigat na pagsubok, no? Tawagin natin. Pero ganun pa man, hindi habang buhay. Ang buhay natin sabihin natin na napakaikli na kung yung krus ay binigay sa atin, parang tulad ni Jesus. Okay, ikaw muna, Simon. Simon of Cyrene, no? Binigay sa kanya. Pero binalik sa kanyang, dahil hindi naman niya tayo iiwan na ikaw lang at wala na si Jesucristo. Kung nasaan ang krus, nandoon si Kristo. Gusto natin, nandyan si Kristo, wala. Siyempre, meron. Pero pag nandyan si Kristo, kailangan sama-sama tayo magpapasa ng krus. Sana naman ang ating panalangin, wag napakabigat, no? Kayanin natin, no? At kung madagdagan, at medyo nakukuba na tayo, konting tulong, pero tayo'y nananampalataya at hindi tayo mag-aalinlangan na siya'y wala o pinabayaan nyo na kami, wala ng pag-asa, no? Nawalan ako ng trabaho, no? Itong sakit ko, cancer, mamamatay na ako. So lahat ng kumbaga ating inireklamo sa kanya na ang bigat. Tanggapin natin. Sabi pa nga ni San Jose Maria na tayo'y kailangan magsaya dahil walang araw na lilipas na walang krus. Not a day without a cross. Enjoy, sabi niya. Enjoy, no? Masaya dapat. Hindi kasi kung may krus tayo, nakasimangot tayo, madali tayong uminit ng ulo, magalit din tayo. So, ganun kasi, no? Hindi ako itong krus na ito, no? Napakabigat na ating nirereklamo. No. Hindi dapat. Pag pinagkalooban tayo ng krus, tanggapin natin. Ialay natin. Dahil may kasalanan tayo. Kailangan mong bayaran. Binayaran na ni Jesucristo. Pero kailangan din bayaran natin. Reparation. Kaya nga pag tayo humingi ng tawad at nangumpisal, yung pare, bibigyan tayo ng absolution, pinatawad ko sa mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, pero bibigyan tayo napakagaan na penance. Bakit? Ay, yun, konting dasal, konting bayad. At kung dumating man yung krus na banal, tanggapin din natin. Dahil doon, hanapin natin, Lord, nandun ba kayo? At palagi ang turo ni San Jose Maria, pag ganyan, napakabigat ng krus, no? Sasabihin niya, is this what you want? Ito ba yung gusto mong ibigay sa akin? Napapayak na tayo, nabibigatan na tayo. Ito ba yung gusto mong bigay sa amin? Iba't ibang pangyayari na ganito na mga pagsubok. So, pero ako'y nananalig pa rin. Yan. Dapat matatag ang ating pananampalataya. At umaasa pa rin. Kung hindi man gayon, balang araw. Yung ating kinabukasan kapag tayo dumating sa dulo ng ating buhay, nandun naman naghihintay ang pagbigay sa atin ng gantimpala ang ibibigay sa atin. Kaya hintayin natin
Kung dito mahiling natin sa Panginoon ng gaanan, ay di salamat sa Diyos. Kung hindi man, salamat pa rin sa Diyos. Kaya si Jose Maria, ang turo sa ating lahat, omnia in bonum, lahat ay magaling, lahat ay maayos sa nagmamahal sa Diyos. Ganun tayo, Lord. Kami ganun. Yan ang ating ibig gawin. Lalo na ating nakikilala si San Jose Maria sa pahina ng ating page sa Facebook. Unti-unti nakikilala natin. Then, ganoon pala ang tinuro ni Jose Maria sa bawat araw, ating pakabanalin ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng sitwasyon na ating dadaanan, lahat ng mga pangyayari na dumating sa iyo, dumating sa akin. Glory be to God. Ganun sana ang ating pananaw, ang ating pagtingin sa ating pinag-uusapan ngayon, exaltation of the Holy Cross. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, harapin natin, kargahin natin, mahalin natin, and kumbaga, yakapin natin ang krus. Dahil pag yakap natin ang krus, sabi, ay, si Kristo pala, nandito rin. Dahil hindi niya tayo iiwan. Nandun siya sa krus. Kaya tayo may krus, may sa rosaryo, ito. Dahil sabihin natin, nandun siya. At kung wala, tulad sa mga oratoryo ng Opus Dei, sinadya ni San Jose Maria na bago pumasok sa chapel, may krus na nakalagay doon, itim, maliit lang. At walang Kristo na nakapakong ganito. Wala. Ahalikan mo. Bibigyan ng kalam. Pero, inaanyayahan tayo ng krus na ikaw ang maging Kristo. Tayo ang dapat na maipako doon sa walang Kristo na krus. Papayag kaya tayo? Gugustuhin ba natin na, yes, kung yun ang kailangan, yun ang gusto ni Lord, then, bakit hindi? So, ating tapusin ang ating pagdarasal nitong araw ng kapistahan ng pagtatampok ng krus na banal. Tayo'y muling lumapit sa ating mahal na ina na sa katapusan ng buhay ni Jesucristo sa kanyang pagpasan, talagang nakakatakot dahil madugo at saka talagang pagod, hingal na hingal. No? Pinarusahan talaga ng husto. Hindi dahil kasalanan niya, kundi tayo. No? Pero hindi siya umangal. Patuloy, Lord, dahil sa amin, inyong kinarga hanggang sa tuktok ng Golgotha, ng Kalbaryo. Kaya sa amin pagpasa ng krus, tuloy-tuloy, hindi namin ibababa. At alam namin na ang aming patulong, kasama-sama, walang iba kundi kayo. At lalo na ang ating mahal na ina na naroon din sa paanan ng krus. Hindi iniwan ng kanyang anak na si Jesus, kahit na nagsitakbuhan na dahil natakot, pero siya at saka si Juan, Evangelista, naroon. Sana nandun din tayo. Huwag din tayong matakot dahil ating makakasama ang ating mismong mahal na ina. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa ubuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.